Ang kaibigan kong hindi masaya kapag may achievement ako. Ako si Janus, isang OFW dito sa Vietnam. At kung may isang bagay akong natutunan sa pananatili ko rito, iyon ay ito. Hindi lahat ng kasama mo sa simula ay kayang manatili kapag nagsimula ka ng umangat. Noong una akong dumating dito, wala akong kilala. Wala akong mapagtanungan. Wala akong kakampi. Lahat bago, trabaho, pagkain, wika, pati lungkot. Kaya nang makilala ko si Roy, pakiramdam ko binigyan ako ng Diyos ng kaibigan sa banyagang lugar. Bro, bago ka lang din dito, tanong niya sa akin noon. Oh, sagot ko. Medyo naliligaw pa nga ako. Tara, sama ka sa amin. Mahirap mag-isa dito, sabi niya. Simple lang yon. Pero para sa akin, malaking bagay. Simula noon, sabay na kami sa maraming bagay, kainan, inuman, reklamo sa buhay, OFW. Pinag-uusapan namin kung paano kami aasenso balang araw. Akala ko pareho ang direksyon namin. Hanggang sa unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ko. Isang gabi, natanggap ko ang email na matagal kong hinihintay. Na-hire ako sa isang language center. Hindi ako tumalon sa tuwa agad. Una kong naisip, si Roy. Gusto kong i-share kasi kaibigan ko siya. Bro, may good news ako. Na-hire na ako sa language center. Start ko na next week. Matagal bago siya nag-reply. Nang dumating ang sagot, parang may kulang. Congrats. Isang salita. Walang tanong, walang paano ka nag-apply, walang happy ako para sa'yo. At pagkatapos noon, bigla siyang nawala. Hindi na nagre-reply. Hindi na sumasagot sa tawag. Sa totoo lang, mas masakit ang katahimikan kaysa sa masasakan na salita. Pero pinili kong intindihin. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang, baka may pinagdadaanan. Pero napansin ko, hindi na ito isang beses lang nangyari. Tuwing may achievement ako, ganito ang eksena. Kapag may magandang balita ako, nawawala siya. Kapag wala naman akong maibabalita, okay lang kami. Hanggang isang araw, bigla siyang nag-message, "Bro, pwede ba makahiram ng pera? Short lang talaga ako ngayon." Hindi ko na binanggit yung ilang linggong pananahimik niya. Hindi ko na tinanong kung bakit bigla siyang nawala. Nagpadala ako agad. Kasi para sa akin, mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa pride. Pero paulit-ulit itong nangyari. Parang cycle na hindi na napuputol. Kapag may achievement ako, cut communication. Kapag may kailangan siya, biglang babalik. Isang beses, naglakas loob akong magnegosyo, baboyan. Hindi malaki, pero pinaghirapan ko. Isa sa mga araw na talagang proud ako sa sarili ko. Bro, nag-start na ako ng business. Sana magtuloy-tuloy. Walang reply, isang linggo, dalawa, isang buwan. Hanggang sa inabot na ng ilang buwan. Doon ko unang tinanong ang sarili ko, kaibigan ba talaga to or kaibigan lang kapag kailangan ako? Tuwing gumagala ako sa ibang bansa, ganun din. Nawawala siya. Parang hindi niya kayang makita na may nararating ako. Parang bawat hakbang ko pasulong ay paalala sa kanya na siya ay naiwan. Pero kahit ramdam ko na, pinili ko pa rin maging mabait. Kasi ayokong maniwala na inggit ang dahilan. Ayokong isipin na may taong hindi kayang sumaya para sa kapwa niya. Hanggang sa isang gabi, may nakausap ako sa isang bar. Nabanggit ang pangalan ni Roy. Uy, kilala mo ba si Roy? May issue raw siya ngayon. Hindi ako nagtanong. Hindi ko hinukay. Ayokong makisawsaw sa chismis. Narinig ko lang. Pero bilang kaibigan, naisip ko, kailangan niya malaman to. Hindi para manira, kundi para mag-ingat siya. Pero paano ko sasabihin, unfriend na niya ako? Cut communication na. Nabanggit ko yung narinig ko sa isang common friend namin. Ang alam ko, tutulungan lang siya. Hindi ko inakalang lalaki ang usapan. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nag-message. Galit. Puno ng akusasyon. Ikaw ba ang nagkakalat ng issue tungkol sa akin? Parang gumuho ang dibdib ko. Hindi, sagot ko. Narinig ko lang yon sa bar. Hindi ako ang gumawa. Pero hindi na siya naniwala. Umabot pa sa puntong nagbanta siya ng kaso. Doon ko na naramdaman ang bigat ng lahat ng tiniis ko. Sa lahat ng tulong na binigay ko sa'yo, sabi ko sa kanya,
Kahit ilang beses mo akong sinansel bilang kaibigan, kahit wala naman akong ginawang masama sa'yo, ako pa ang pagbibintangan mo, ako pa ang kakasuhan mo. Hindi ako galit noon. Pagod lang. Pagod umintindi. Pagod maging mabuti sa taong hindi kayang sumaya para sa akin. Hanggang ngayon, tanong ko pa rin sa sarili ko, may kasalanan ba talaga ako? Or may mga tao lang talagang hindi handang makita na may umaangat habang sila ay naiwan? Isa lang ang sigurado ko, hindi lahat ng kaibigan kayang sumabay sa pag-angat mo. At minsan, ang paglayo ay hindi pagtatalo, kundi pagpili ng katahimikan at respeto sa sarili. Ako si Janus, at ito ang kwento ko.